Kamusta po? Ako po si Dr. Mila de la Paz at sa loob ng maraming taon karangalan ko pong maging katuwang sa kalusugan ng mga kababaihan, lalo na sa kanilang paglalakbay sa buhay pagkatapos ng edad na 60. Isang malaking kagalakan para sa akin na makasama ang mga kababaihan sa paggabay sa maganda at makabuluhang yugtong ito ng kanilang buhay. Naisip niyo na po ba kung ano talaga ang ibig sabihin ng maging masigla sa edad na 60? Hindi lang pumalusog, kundi buhay na buhay konektado sa mga mahal sa buhay at may malinaw na layunin. Habang tayo ay nagkakaedad, madaling mag-focus sa ating bone density, kalusugan ng puso at memorya. Ngunit may isang aspeto na madalas nating hindi na pag-uusapan na napakahalaga sa kalidad ng ating buhay, ang sirkulasyon at pagiging malapit o intimacy. Ang maayos na daloy ng dugo ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa malamig na mga kamay. Ito ay tungkol sa pag-aalaga sa ating utak, pagprotekta sa ating puso at pagpapanatili ng magiliw at napakagandang pagiging malapit sa inyong sarili o sa taong inyong minamahal. Nauunawaan na ngayon ng mga doktor na ang mahinang sirkulasyon at humihinang pagnanais para sa intimacy ay hindi basta-basta na lamang bahagi ng pagtanda. Ito ay mga senyales mula sa ating katawan. Ngunit narito ang magandang katotohanan, nasa inyo po ang kontrol. Sa pamamagitan ng mga tamang sustansya partikular na ang mga bitamina na direktang sumusuporta sa inyong mga daluyan ng dugo, balanse ng hormones at kalusugan ng mga nerve, maaari ninyong bigyan ng bagong sigla ang inyong katawan at muling matuklasan ang isang malalim at kasiyasyang koneksyon na magpaparamdam sa inyo na kayo ay buo. Ating tuklasin ang 7 mahahalagang bitamina na inirekomenda ng mga doktor para sa sinumang babae na higit sa 60 na nagnanais na mapabuti ang kanyang sirkulasyon at yakapin ang isang mas matatag na pakiramdam ng pisikal na pagiging malapit at kaginhawaan. Ang mga ito ay hindi mga milagrosong gamot, ngunit mga makapangyarihang kasangkapan upang tulungan kayong manatiling ganap na nakikilahok sa inyong buhay, pag-ibig at kasiglahan. Una, bitamina B3 niacin, ang tagapag-relax ng mga ugat. Ang bitamina B3 na kilala rin bilang niacin ay may kamanghamanghang papel sa pagtataguyod ng malusog na sirkulasyon ng dugo na lalong mahalaga para sa atin pagkatapos ng edad 60. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga daluyan ng dugo ay maaring mawalan ng kanilang pagiging nababanat o flexible. Tumutulong ang niacin sa pamamagitan ng dahan-dahang pagre-relax at pagpapalawak ng mga ugat na ito, isang prosesong tinatawag na vasodilation. Hinihikayat nito ang mas maayos at mas mahusay na daloy ng dugo sa buong katawan kabilang na sa mga sensitibong bahagi na sumusuporta sa ating pisikal na intimacy at kalusugang sexual. Ang mas magandang sirkulasyon ay nangangahulugang mas maiinit na kamay at paa, mas matalas na pag-iisip at napakagandang pagtaas ng pagnanasa at pagtugon. Para sa mga kababaihan, maaari nitong mapataas ng malaki ang natural na lubrication at pagiging sensitibo na ginagawang mas komportable, kaaya-aya at emosyonal na kasiya siya ang pisikal na koneksyon. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang mga benepisyo. Mahalaga rin ang niacin sa pagpapababa ng LDL, masamang kolesterol, at pagpapataas ng HDL, mabuting kolesterol na nagpoprotekta sa ating puso at mga ugat, mahalaga para mapanatili ang lakas at kumpiyansa na kailangan natin upang mamuhay ng lubusan. Maraming kababaihan ang nakatuklas na kapag ang niacin ay maayos na naisama sa kanilang wellness routine, hindi lamang sila nakakaramdam ng mas maraming enerhiya, kundi pati na rin ng mas magandang koneksyon sa kanilang sariling katawan at mga relasyon. Ang pagdaragdag ng mga pagkaing mayaman sa niacin, tulad ng manok, salmon at mani, o pag-inom ng supplement na aprobado ng doktor, ay tunay na makapagpapanumbalik ng sigla
na inaakala ng marami sa atin na kumukupas na sa pagtanda. At habang tinutulungan ng niacin na dumaloy ang inyong dugo, may isa pang bitamina na nagpoprotekta sa inyong mga ugat at sumusuporta sa inyong balanse ng hormones sa mga paraan na direktang nakakaapekto sa inyong buhay intimate. Ating alamin kung ano ito. Ikalawa, bitamina E, ang katulong ng puso at hormones. Matagal nang kilala ang bitamina E sa mga katangian nitong nagpoprotekta sa puso, ngunit para sa mga kababaihan na higit sa 60 ang mga benepisyo nito para sa sirkulasyon at intimacy, ay tunay na malalim. Ang mahalagang bitaminang ito ay isang malakas na antioxidant na nagsasanggalang sa inyong mga daluyan ng dugo mula sa pinsala habang tumutulong din na maiwasan ang hindi ka nais-nais na pamumuo ng dugo. Sa mas malusog at mas nababanat na mga ugat, ang inyong puso ay makakapagbomba ng dugo ng mas mahusay at ang buong katawan kabilang ang mga bahaging responsable para sa pisikal na koneksyon ay nakakatanggap ng tuloy-tuloy at masustansyang daloy ng dugo. Ang lalong nagpapaging espesyal sa bitamina E para sa atin ay ang papel nito sa pagsuporta sa balanse ng hormones. Para sa mga kababaihan, ang intimacy ay malalim na konektado sa ating mga hormones. Tumutulong ang bitamina E na i-regulate ang produksyon ng estrogen at iba pang mahahalagang hormones na natural na nagbabago pagkatapos ng menopause. Ang mga hormones na ito ay may kritikal na papel sa ating libido, mood, enerhiya at kakayahan ng ating katawan na tumugon sa pagiging malapit at pagmamahal. Maraming kababaihan na nagsimulang uminom ng bitamina E ang nag-uulat ng mas matinding pagnanasa, isang napakagandang pagbawas sa panunuyo o discomfort at isang mas malalim na emosyonal na koneksyon sa kanilang kapareha. Bilang karagdagan sa mga benepisyong ito sa intimacy, sinusuportahan din ng bitamina E ang kalusugan ng balat at lakas ng immune system na tumutulong sa inyong maging mas komportable at kumpiyansa sa inyong sariling magandang balat. Makakahanap kayo ng bitamina E sa mga pagkain tulad ng almonds, sunflower seeds at spinach o uminom ng natural na supplement tulad ng D-alpha tocopherol, palaging may gabay ng inyong doktor. Ngunit paano kung ang dahilan kung bakit kayo nakakaramdam ng mababang enerhiya at hindi gaanong konektado ay hindi lamang pisikal? May isa pang bitamina na maaaring nawawalang piyesa sa pagitan ng inyong mood, sirkulasyon at intimacy, at ito ay isang bagay na karamihan sa atin ay hindi namamalayang kulang. Ating tuklasin ito. Ikatlo, bitamina D, ang pampasigla ng mood at libido. Ang bitamina D ay tanyag na tinatawag na sunshine vitamin. Ngunit ang epekto nito sa inyong buhay pagkatapos ng 60 ay higit pa sa kalusugan ng buto. Para sa napakaraming kababaihan, ang mababang enerhiya, bahagyang kalungkutan, o nawawalang pagnanasa ay tahimik na nakaugat sa kakulangan sa bitamina D. Ang mahalagang sustansyang ito ay may kritikal na papel sa pagpapanatili ng malusog na presyo ng dugo, pagsuporta sa isang malakas na immune system, at pag-regulate ng mood. Lahat ay direktang nakakaapekto sa ating pakiramdam ng intimacy at koneksyon. Isa sa pinakamakapangyarihang benepisyo ng bitamina D para sa mga kababaihan ay kung paano nito sinusuportahan ang balanse ng hormones. Tumutulong ito sa pagpapanatili ng malusog na antas ng estrogen na mahalaga para sa pagsuporta sa pagnanasa at kaginhawaan sa panahon ng intimacy. Kapag mababa ang ating mga antas, maaring bumaba ang libido at maaring pumasok ang pakiramdam ng emosyonal na pagkakahiwalay na nag-iiwan sa ating isipin na bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit madalas, ito ay isang simpleng kawalan ng balanse na maaari nating itama. Nag-aambag din ang bitamina D sa mas mahusay na sirkulasyon ng dugo sa pamamagitan ng pagtulong na mabawasan ang pamamaga sa mga daluyan ng dugo. Pinapabuti nito ang paghahatid ng oxygen at sustansya sa buong katawan na nagpapahusay hindi lamang sa pisikal na enerhiya, kundi pati na rin sa kalinawan ng pag-isip
at emosyonal na pagiging bukas, mga pangunahing sangkap sa isang masiglang buhay intimate. Ang natural na sikat ng araw dito sa Pilipinas, mga isdang mayaman sa taba, tulad ng salmon pula ng itlog o isang D3 supplement ay makakatulong na maibalik ang inyong mga antas. Kapag ang inyong bitamina D ay bumalik sa balanse, maraming kababaihan ang naguulat na mas nararamdaman nilang sila ay buhay na buhay, kapwa pisikal at emosyonal. Gayunpaman, kahit na may magandang sirkulasyon at balancing hormones, malaki ang papel ng inyong mga nerves sa pakiramdam paghipo at pangkalahatang intimacy. At may isang mahalagang bitamina na nagpoprotekta sa ating mga nerve na walang katulad. Ating suriin iyon. Ika-4, bitamina B12, ang pampasigla ng mga nerve. Ang bitamina B12 ay mahalaga para sa sinumang babae na higit sa ikis na nagnanais na mapanatili hindi lamang ang kanyang enerhiya at pag-iisip, kundi pati na rin ang isang malalim na pisikal na koneksyon at pagtugon. Habang tayo ay nagkakaedad, ang kakayahan ng ating katawan na sumipsip ng B12 mula sa pagkain ay maaaring bumaba. At ang kakulangan nito ay madalas na hindi napapansin hanggang sa lumitaw ang mga sintomas tulad ng pagkapagod, pamamanhid mahinang sirkulasyon at maging ang kawalan ng emosyon. Ang hindi na pagtatanto ng marami ay ang B12 ay isang powerhouse para sa ating nervous system at produksyon ng red blood cell na ginagawa itong mahalaga para sa daloy ng dugo at intimacy. Ang malusog na mga nerve ay mahalaga para sa pisikal na sensasyon. Kung walang sapat na B12, ang mga daluyan ng nerve na nagdadala ng mga senyales ng kasiyahan sa utak ay maaaring maging hindi gaanong tumutugon. Maaari itong humantong sa nabawasang pagiging sensitibo na ginagawang hindi gaanong kasiya siya o kahit na hindi komportable ang pagiging malapit. Sa pagpapanumbalik ng mga antas ng B12, maraming kababaihan ang nakakapansin ng magagandang pagpapabuti sa pandamdam kanilang mood at pangkalahatang sigla. Bukod dito, mahalaga ang B12 sa paggawa ng mga red blood cell na nagdadala ng oxygen sa buong katawan. Ang mas mahusay na oxygenation ay humahantong sa mas mahusay na lakas, mas malakas na sirkulasyon at isang kapansin-pansing pag-angat sa kalinawan ng pag-iisip at emosyonal na kagalingan. Lahat ay sumusuporta sa isang mas mayaman at mas kasiyasyang koneksyon sa inyong sarili at sa inyong kapareha. Makakahanap kayo ng B12 sa mga pagkain tulad ng itlog, mga produktong gatas at isda, o inumin ito bilang isang sublingual o injectable supplement para sa mas mahusay na pagsipsip. Ngunit pagdating sa pag-aayos ng pinakapundasyon ng ating katawan, lalo na ang mga daluyan ng dugo na sumusuporta sa bawat tibok ng puso at bawat sandali ng intimacy, may isa pang bitamina na tahimik at makapangyarihang gumagana sa likod ng lahat. Tingnan natin ito ng mas malapitan. Ika-5, bitamina C, ang kampyon ng collagen at sirkulasyon. Ang bitamina C ay sikat sa pagsuporta sa ating immune system, ngunit ang papel nito sa malusog na pagtanda at intimacy para sa mga kababaihan ay mas malalim pa. Pagkatapos ng 60 ang kakayahan ng ating katawan na gumawa ng collagen, ang mahalagang protina na nagpapanatiling matibay at nababanat ang ating mga daluyan ng dugo, balat at connective tissues ay natural na bumababa. Dito pumapasok ang bitamina C. Tumutulong ito na pasiglahin ang produksyon ng collagen na hindi lamang nagpapanatiling flexible ang mga ugat para sa mas mahusay na sirkulasyon, ngunit nagpapabuti din sa pagkaelastiko ng balat, kalusugan ng kasukasuan at pisikal na kaginhawahan sa pagiging malapit. Ang malakas na sirkulasyon ang pundasyon ng intimacy. Kapag malayang dumadaloy ang dugo sa bawat bahagi ng katawan, pinapanatili nitong buhay, nourished at sensitibo ang mga tissue. Para sa mga kababaihan, ito ay nangangahulugang mas mahusay na pisikal, na tugon, mas matinding pakiramdam at isang mas komportable at kasiyasyang karanasan. Tumutulong din ang bitamina C na protektahan ang nitric oxide,
isang molekula na nagre-relax ng mga daluyan ng dugo at nagpapabuti ng daloy ng dugo, lalo na sa mga lugar na pinakamahalaga sa ating mga sandali ng intimacy. Ngunit ang mga benepisyo ng bitamina C ay hindi lamang pisikal. Sinusuportahan din nito ang ating kalusugan ng adrenal na tumutulong na i-regulate ang mga stress hormone na madalas na nakakasagabal sa emosyonal na pagiging malapit at pagnanasa. Maraming kababaihan ang nakatuklas na ang regular na pag-inom ng bitamina C ay tumutulong sa kanila na maging mas masigla, mas may kumpiyansa sa kanilang katawan at mas bukas sa makabuluhang koneksyon. Maaari kayong makakuha ng bitamina C mula sa mga prutas tulad ng dalandan at kalamansi, bell peppers, bayabas o araw-araw na mga supplement. Ngunit kung tunay ninyong nais na protektahan ang inyong mga daluyan ng dugo sa pangmatagalan at maiwasan ang mga mapanganib na bara na maaring sumipsip ng inyong enerhiya, may isang hindi gaanong kilalang bitamina na kailangan ninyong malaman. Ating tuklasin ito. Ika-6 bitamina K2, ang tagalinis ng mga artery. Ang bitamina K2 ay isa sa pinakamahalaga, ngunit bihirang talakay na sustansya para sa mga kababaihan na higit sa 60 na gustong protektahan ang kanilang sirkulasyon at panatilihin ang kanilang sigla. Habang tayo ay tumatanda, ang calcium ay maaaring maipon sa ating mga ugat na nagiging sanhi ng paninigas at pagkipot nito. Ang pag-iipon na ito ay nagpapabawas sa daloy ng dugo at direktang nakakaapekto sa ating pisikal na enerhiya at intimacy. Ang bitamina K2 ay may natatanging gawain na gabayan ng calcium palayo sa mga ugat at papunta sa ating mga buto kung saan ito nararapat. Sa pamamagitan ng pagpigil sa arterial calcification na ito, tinutulungan ng K2 na mapanatiling flexible at bukas ang inyong mga daluyan ng dugo na nagpapahintulot sa dugong mayaman sa oxygen na maabot ang bawat bahagi ng inyong katawan, kabilang ang mga lugar na kasangkot sa pisikal na kasiyahan at pagtugon. Ang mas mahusay na daloy ng dugo ay sumusuporta sa higit na kaginhawahan at mas malaking kumpiyansa sa mga sandali ng koneksyon. Gumagana rin ito kasama ng bitamina D upang mapahusay ang kalusugan ng buto at puso. Maaari kayong makakuha ng bitamina K2 mula sa mga fermented na pagkain tulad ng natto o mula sa mga supplement, lalo na sa anyong MK7. Para sa maraming kababaihan, ang pagdaragdag ng K2 ay nagdudulot ng kapansin-pansing pagpapabuti sa enerhiya at pangkalahatang kagalingan. Ngunit kahit na may malusog na mga ugat, kailangan ng inyong katawan ang tamang suporta upang mapanatiling dumadaloy ang dugo at matibay ang tissue. May isang makapangyarihang bitamina na eksaktong ginagawa iyon. Ating alamin. Ika-7, bitamina B6, ang taga-timpla ng hormones. Ang bitamina B6 ay may kamangha-manghang papel sa pagpapanatili ng balanse ng inyong katawan at isipan, lalo na pagkatapos ng 60 kung kailan ang mga pagbabago sa hormonal ay maaaring makaapekto sa ating mood, enerhiya at interes sa intimacy. Ang mahalagang bitaminang ito ay tumutulong sa pag-regulate ng mga neurotransmitter tulad ng serotonin at dopamine, ang ating mga feel-good na kemikal na susi para sa emosyonal na kagalingan, mahimbing na tulog at pakiramdam na konektado sa isang kapareha. Kapag matatag ang mga antas na ito, mas malamang na makaramdam tayo ng kalmado, nakikibahagi at bukas sa pagiging malapit. Bukod pa rito, sinusuportahan ng B6 ang produksyon ng ating mga sex hormone, kabilang ang estrogen na natural na bumababa sa edad. Ang mga hormone na ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na intimacy. Naaapektuhan din nila ang ating motibasyon, mood at pangkalahatang pakiramdam ng sigla. Tumutulong din ang B6 na bawasan ng homocysteine, isang compound na maaaring makapinsala sa mga daluyan ng dugo. Ang pagkuha ng sapat na B6 sa pamamagitan ng mga pagkain tulad ng manok, chickpeas at saging o sa pamamagitan ng isang supplement ay makakatulong na maibalik ang pakiramdam ng emosyonal
at pisikal na balanse na ginagawang mas masaya ang buhay at mga relasyon. Ngunit kahit na balanse ang inyong mga hormones at malinis ang inyong mga ugat, kailangan pa rin ng inyong mga daluyan ng dugo ang patuloy na suporta. May isa pang pangunahing sustansya na nagsisilbing ahente sa pag-aayos ng ugat. Ating tuklasin ito. Ikawalo, folic acid vitamina B9, ang ahente sa pag-ayos ng mga ugat. Ang folic acid na kilala rin bilang vitamina B9 ay isang pangunahing sustansya para sa pagpapanatili ng malakas na sirkulasyon at kalusugan ng puso, lalo na pagkatapos ng edad 60. Isa sa pinakamahalagang gawain nito ay ang pagbabawas ng mga antas ng homocysteine, isang amino acid na maaaring makapinsala sa mga daluyan ng dugo kapag tumaas. Sa pamamagitan ng pagpapababa ng homocysteine, tinutulungan ng folic acid na protektahan ang inyong mga ugat na nagpapahintulot sa dugo na malayang dumaloy sa buong katawan, kabilang ang mga lugar na nauugnay sa intimacy at pisikal na pagtugon. Itinataguyod din ng folic acid ang pagbuo ng mga red blood cell na mahalaga para sa paghahatid ng oxygen at sustansya sa ating mga tissue. Nakakatulong ito na mapabuti ang enerhiya, kalinawan ng isip at pangkalahatang sigla, mga katangiang malalim na nauugnay sa ating emosyonal na koneksyon at isang kasiyasyang buhay intimate. Sinusuportahan din nito ang pag-regulate ng mood na ginagawang mas madali na maging bukas at nakikibahagi sa emosyonal na paraan. Maaari kang makakuha ng folic acid mula sa mga madahong gulay tulad ng malunggay beans at abokado. Ang mga epekto nito sa ating kagalingan ay malawak ang naaabot. At habang inaayos ng folic acid ang loob ng inyong mga daluyan ng dugo, may isa pang bitamina na tumutulong na protektahan ang ating mga panlabas na pananggalang na nagpapanatiling malakas at sensitibo ang ating balat at mga tissue. Ating alamin iyon. Ikasiyang bitamina A, ang protector ng balat at mucous membranes. Ang bitamina A ay higit pa sa pagsuporta sa ating paningin. Mayroon itong mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating balat at mucous membranes na mahalaga para sa kaginhawahan at koneksyon sa ating mga huling taon. Habang tayo ay tumatanda, ang mga pinong tisyo na ito ay maaaring maging mas tuyo o mas mahina na maaaring humantong sa discomfort sa panahon ng pisikal na intimacy. Tumutulong ang bitamina A na alagaan at ayusin ang mga membranong ito na nagpapanumbalik ng natural na kahalumigmigan at pagiging flexible, kung saan ito pinakamahalaga. Nag-aambag din ang bitaminang ito sa malusog na pagbabagong buhay ng balat na nagpapahintulot sa inyong katawan na maging sariwa at masigla. Kapag ang inyong balat ay makinis at malusog, mas may kumpiyansa kayo sa inyong katawan at mas bukas sa kagandahan ng paghipo. Bukod dyan, sinusuportahan ng bitamina A ang ating immune function at produksyon ng hormone, parehong mahalaga para sa enerhiya emosyonal na balanse at pagpapanatili ng pagnanasa pagkatapos ng 60. Makakahanap kayo ng bitamina A sa mga pagkain tulad ng carrots, kamote, at madilim na madahong gulay tulad ng saluyot o sa pamamagitan ng ligtas na suplemento na ginagabayan ng inyong doktor. Habang tahimik itong gumagana upang protektahan ang mga panlabas na layer ng ating katawan, mayroon pa ring isang makapangyarihang bitamina na gumagana sa kaloob-looban na tumutulong na i-regulate ang stress, ibalik ang kalmado at palakasin ang emosyonal na pundasyon ng intimacy. Tingnan natin ito ng mas malapitan. Ika-10 bitamina B5, pantothenic acid, ang pampatanggal ng stress. Ang bitamina B5 o pantothenic acid ay may mahalagang papel sa kung paano pinamamahalaan ng ating katawan ang stress, na kadalasan ay isang hindi nakikitang hadlang sa malusog na sirkulasyon at kasiyasyang intimacy pagkatapos ng 60. Ang ating mga adrenal gland na gumagawa ng mga stress hormone tulad ng cortisol ay maaaring labis na magtrabaho. Kapag mataas ang stress, nakakasagabal ito sa balanse ng hormone
umuubos ng ating enerhiya at maaring magpamanhid sa ating emosyonal at pisikal na koneksyon. Sinusuportahan ng bitamina B5 ang adrenal function na tumutulong sa ating katawan na tumugon sa stress ng mas mahinahon at mahusay. Ang epektong ito na nagpapakalma ay lumilikha ng isang magandang alon sa ating buong sistema. Sa mas mababang antas ng stress, ang mga daluyan ng dugo ay nananatiling mas relax na nagbibigay daan para sa mas mahusay na sirkulasyon sa lahat ng bahagi ng katawan. Nangangahulugan iyon ng pinabuting lakas, isang pinahusay na mood at mas malaking kaginhawahan sa mga sandali ng pagiging malapit. Maraming kababaihan ang nakatuklas na sa regular na pag-inom ng B5, hindi lamang sila nakakaramdam ng mas kaunting pagkabalisa, kundi mas bukas sa emosyonal na paraan at mas masigla sa pisikal. Makakakuha kayo ng bitamina B5 mula sa abokado, kabuti, itlog at whole grains. Ang epekto nito sa ating pang-araw-araw na pakiramdam ng kagalingan ay malalim. Konklusyon, ang muling pagsindi ng sigla pagkatapos ng iinta ay nagsisimula sa loob. Ngayong natuklasan na ninyo ang 6 mahahalagang bitamina na sumusuporta sa buhay, pag-ibig at mahabang buhay, pagkatapos ng kista may isang huling kaalaman na maaring mag-ugnay sa lahat at baguhin ang paraan ng inyong pamumuhay sa bawat araw. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagsuko sa pagiging malapit, pagnanasa o sigla. Ito ay simpleng nananawagan para sa isang mas matalino at mas mapagmahal na diskarte sa ating kalusugan. Ang mahahalagang bitaminang ito ay mga susi sa pagpapanumbalik ng sirkulasyon, pagpapahusay ng intimacy at muling pag-aalab ng mas malalim na koneksyon sa inyong sarili at kung pipiliin ninyo sa isang kapareha. Kapag inaalagaan ninyo ang inyong katawan ng tamang suporta, hindi lang kayo nabubuhay, kayo ay umuunlad. Magsimula sa maliit, maging pare-pareho at magtiwala na bawat hakbang na gagawin ninyo tungo sa mas mabuting kalusugan ay naglalapit sa inyo sa isang mas masigla at kasiyasyang buhay sa anumang edad. Tandaan ang inyong kalusugan, ang inyong pinakamahalagang yaman. Hindi lang ito tungkol sa pagdaragdag ng taon sa inyong buhay, kundi pagdaragdag ng buhay sa inyong mga taon. Ang pagsasagawa ng mga proaktibong hakbang sa inyong nutrisyon ay isang magandang gawa ng pagmamahal sa sarili at pagbibigay kapangyarihan. Isang mahalagang aral para sa inyo. Ang pinakamahalagang aral dito ay ang pag-aalaga sa sarili ay isang uri ng pagmamahal na nagbibigay lakas. Nasa ating mga kamay ang kapangyarihang gawing masigla at makabuluhan ang bawat yugto ng ating buhay. Huwag nating hayaan na ang numero ng edad ang magdikta sa kalidad ng ating pamumuhay. Gusto ko pong marinig kung alin sa mga ito ang pinakatumatak sa inyo. Pakibahagi po ang inyong mga saloobin sa comments sa ibaba. Kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe para sa iba pang gabay pangkalusugan at ibahagi ang artikulong ito sa mga kababaihan na mahalaga sa inyo. Sama-sama nating gawing pinakamagaganda ang mga tao na darating.